So, basahin na natin yung classic YouTuber na content, yung reading hate comments. Actually, mahirap maghanap ng hate comments dito kasi unanimously hindi nila gusto yung ginagawa ni Franklin Miano. Una, ako naman, may nakakakuha din naman ako and kinokolekta at binabasa ko naman lahat ng comments kasi yung ibang comments kasi can lead you to information to uncover the truth. And mamaya antayin nyo, meron ako nakitang isang bagong YouTuber na nakabubukas niya lang, nagaling din siya sa outsourcing business. And explain din natin kung ano ba yung outsourcing business in relation dun sa pagre-react dun sa video niya. So, dalawang content tayo. For today, antay lang. Pero ngayon, chill muna tayo. And basahin natin yung mga fanboys ni Franklin Miano. Doon ako nagugulat talaga. May naniniwala pa rin or may napapabilib pa rin si Franklin Miano sa ginagawa niya. I mean, well, siguro, yung merito siguro dahil nakakuha ka ng pera sa mga estudyanteng walang kaalam-alam kung ano yung business outsourcing, good. Pero pagka titignan mo yung landscape kasi, parang wala rin kwenta. Anyway, eto muna, yung nakikisawsaw ka pero hindi ka pinapansin noon, Nico. Una muna, Nico, ganyan yung spelling. NICO. Sa lahat ng social media ko, kahit sa Google, ang pangalan ko ay C, hindi K. Doon pa lang panalo na ako eh. O balik ka muna sa eskwela. O next naman tayo. Marami-rami to. Hindi naman marami, pero mahirap maghanap, seryoso, ng mga supporters ni Franklin Miano. Nico David, hindi ka nakatulog kakaisip kay Franklin Miano. Hindi naman. Eto, at least tama yung spelling dito ng Nico. Ganito kasi, mas nakakatulog nga ako ng mahimbing ngayon. Kasi sa tingin ko, marami akong tao na natutulungan na wag mag-aksaya ng pera at chinuchoose nila yung school over dito sa mga bullshit sa internet. So doon pa lang talaga panalo na ako at nakakatulog na ako ng masarap paggabi. Okay, eto. Hindi ko, David, hanggang CR nasa isip si Frank. Ano ba naman mga comment to? Hindi naman. Meron lang akong allotted time for research. Kasi ganun yung ginagawa ko sa YouTube ngayon eh. Imbis na parang 24 hours ako mag-research and do all of that. Etong slow cook na to is perfect for my schedule. Nagagawa ko pa yung mga gusto kong gawin, nakakapagpahinga ko, and hindi ko kailangang isipin si Franklin Miano except for a certain window of time. Pag nakita nyong nag-a-upload na ako, ibig sabihin doon na umaandar lahat ng kailangan kong gawin. Nag-extra work lang ako kapag meron akong malalimang research na ginagawa. So, ang sagot dyan, hindi po. Hindi ko iniisip si Franklin Miano sa CR. Siguro si baka magdemanda na talaga eh. Ito, wala naman wrong grammar. Ito fanboy yata ito ni Celsius. Wala naman wrong grammar. Naiintindihan nga ng client. Also, second language yan. Okay. First, ang mga kliyente po natin ay mga Amerikano or ibang lahi. Ang secondary language din ng ibang lahi na magiging kliyente mo ay English din. You have to be proficient when you are speaking with clients and you're actively asking for their money. Siguro naman fair yon na i-criticize yung pagsasalita mo kapag ang kausap mo araw-araw ay mga kliyente na nag-i-English. You have to be at least conversant sa pagsasalita ng Ingles. At kailangan medyo malalim yung vocabulary mo. Hindi naman siguro Shakespearean yung lalim ng vocabulary mo, pero at least alam mo kung ano yung temperature, Celsius, Kelvin, at saka Fahrenheit. Yun lang. Okay, next na tayo. Ay, mga kawawa naman itong mga bata na to. Ito, inaano ka ba ni Frank, lalo na tong si Nico? Nico David. Actually, parati kong nakikita tong comment na to. Siguro personally hindi niya ako inaano, pero ang idea kasi dito, yung mga content nila ay nasa internet. Gets? Kung nasa internet itong mga kanilang mga content, ibig sabihin nakakaapekto sila ng tao. Miski hindi nila ako inaano, nakikita ko yung effect nila sa ibang tao. And as someone na may platform,
and someone who is exercising their freedom of speech and expression, kailangan siguro na may sabihin ako against sa ginagawa ni Franklin Miano. Okay sana kung totoo yung mga claims niya. 97% talaga na lahat ng tao na sumasali sa MSB ay nagkakapera. Pero hindi yun eh. There are a good number of people asking for refunds. Okay, there are a good number of claims ni Franklin Miano na hindi totoo. There are a good number of things like for example, yung recent expose natin na mga ginagawa niya na hindi kaaya-aya from the website to the models na kinukuha niya yung picture. Oh, 'di ba? So, hindi niya ako inaano pero nakakaapekto siya sa maraming tao. Yun dapat yung tutukan mo rito. Okay, sunod na. Next. Ito na naman si Mang Kanor. Ito, consistent dito. Sino ba to? Parang ganyan ka-desperado si Nico. NICO nga, sir. Para lang mapansin, nakakaawa ka, boy. Wala ka nang bang makain. Una, maraming masarap na pagkain dito sa bahay na to. And I live a pretty comfortable life. Okay? Hindi ko naman kailangan talagang sumali ng mga ganyan para ako ay mabuhay ng matiwasay. And pangalawa, it doesn't matter kung pansinin ako ni Franklin Miano or hindi. The data will speak for itself. My content will speak for itself. Mapapansin niya ng mga taong interesado dito sa topic na to. And there is a lot of them. Ang hindi ko lang kasi gusto talaga sa lahat ng mga nag-aastang mayaman dito is their flex on the people who are trying really hard to work. Alam mo yun, sila yung mga nagiging backbone ng ating ng industriya sa kahit ano kasi sila yung unang-unang first frontliner pagdating sa taxation. Sila kasi yung nagbabayad eh. 'Di ba? So, it's just right na sabihin ko yung sentimento ng nakakarami and it's just right for me to protect their interests against people like Franklin Miano na parang ang dali-daling pumasok sa freelancing at yumaman. Hindi po ganun yun. And yun ang malalaman natin next content. Una-una lang talaga. Okay, sunod. Eto, galing sa dami mong ebas, gatas na gatas mo sa paggawa ng content kay Frank. Okay, kung ayaw nyo namang panoorin, hindi ko naman kayo pinipilit. Okay? And pangalawa, talagang marami akong ebas kasi content ko nga ito eh. Mga katangahan talaga. Eto, kaya ka lang naman nila kilala, Nico, sa mga Franklin hate contents mo. Pero you know talaga sa sarili mo, you are just using this for the sake of your images. Images? Isa lang ako eh. Plural? Naubo tuloy ako. Kulit no? Noon nakakilala, tas biglang nagbebenta sa TikTok shop. Mahusay. Una sa lahat, dati pang nakaset up yung TikTok shop ko. Hindi ko lang ginagamit yung TikTok ko kasi una, wala akong pakialam dyan. And usually, mga political content ang linalagay ko sa TikTok ko. Kaso nga lang talaga, nakita ko kasi na ang main line na platform ni Franklin Miano ay TikTok. Doon siya nag-aasik ng lagim eh. Talo ko siya sa Facebook, talo ko sa YouTube. So, kailangan we go to the horse's mouth talaga. As in, or haharapin natin siya doon sa mismong platform niya, which is TikTok. That's why I keep on uploading sa TikTok kahit na walang bayad dyan. Okay, yung TikTok shop na yan, hindi ko nga alam. Sinet up ko lang yan. Yun lang yun. Dati pa yan, prior to Franklin Miano. And pangalawa, dati pa akong kilala. Hindi lang ako nag-upload sa TikTok. Kung napanood mo lang sa akin yung Franklin content ko, hindi ko kasalanan yon. Kasalanan mo yon, okay? Yung images, baka image, singular. Hindi naman marami yung... Mataba ako pero hindi ako marami. Isang tao lang ako, okay? Tapos ano gagawin mo pag di na bebenta yung Franklin hate mo contents mo? Back to rat race na naman. Anong rat race yung pinagsasasabi mo? Una, matagal na akong YouTuber. Sigurado wala ka pang bulbul, may YouTuber na ako. Mabubulok ka na naman dyan sa antagonistics. Puro ka na lang upo, wala ka nang natutunan sa buhay. Una sa lahat, parang si parang kilala ko na yung nagsulat dito eh. Una sa lahat, I live a comfortable life more than you do. Okay? Hindi ko talaga kailangang
gawin yung Franklin content. Pero, naging mission ko na eh. Bakit? Kasi nakikita ko kung gaano kalala yung ginagawa niya. Hindi mo alam yung extent ng reach niya doon sa ginawa niya. And of course, as someone na may social media platform, and kilala naman din ako. Bago pa to magsimula, kilala na ako ng yung mga dati kong audience ngayon, nabuhayan sila. Nabuhayan yung dating audience ni Nico David. Nung nakikipagsapalaran pa lang ako sa kila Jonah, kila Makagago, bumalik silang lahat para suportahan ulit ako. And kagandahan doon, may mga bago na ngayon. Yung mga dating estudyante na naging freelancer na ngayon, nandyan sila, kasama ko sa laban ngayon. So this is not just Franklin hate, mga kamatis, mga kaibigan. This is more than that. This is for the people who is working in the industry of freelancing. Hindi lang to basta-basta, hindi lang to para sa akin. Truth be told, di ko kailangan gawin to. Kumikita ba ako dito? Sakto lang. Kung gagawin ko yung trending topics ko, ganun din naman yung kikitain ko eh. Pero bakit I took this personally? Because I am fighting for what is right. This is not just Franklin hate, brother. This is love for the people na sumusuporta sa akin noon hanggang ngayon, magpakailanman. Nico David acknowledges you. Yun lang naman yung sa akin for today. Abangan nyo yung mamayang content. Gege mga lods.